kababayan, good morning po sa ating lahat. Kita-kita naman tayo ngayon mga kababayan. February 3 tayo ngayon mga kababayan. At pag-usapan po natin itong impeachment na resulta ng ginawa ng Supreme Court sa kay VP Sara Lustay mga kababayan. Siguro narinig nyo naman ito sa mga news o nabasa nyo sa news o narinig nyo sa mga mainstream media mga kababayan, sa kanilang decision ng Supreme Court na they are voted for 13-0 mga kababayan. Nakakalungkot lang na sila inatasan na sana na ang taong bayan ay umaasa sa kanilang decision, pero ang kanilang decision mga kababayan ay 13-0 pabor sa kay Inday Sayad mga kababayan. Imbis na yung Supreme Court na sana wala man lang silang tawag nito nagpupulong or dapat meron silang debate dyan tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara, o para marinig ng taong bayan kung bakit ganun na kanilang decision mga kababayan, di ba? May deliberation dapat sila sa o pwede sila mag-deliberation sa i-ano nila sa online at malaman ng taong bayan ang kanilang desisyon, bakit ganun lahat ang kanilang desisyon. Pare-parehas ba ang pag-iisip nila mga kababayan? Wala ba talagang nag-upo sa decision nila na yon? 13-0 parang nakababahala ng mga kababayan itong ating Korte Suprema sa kanilang mga ginagawa mga kababayan. Kawawa ang bayan natin pag ganyan. Tapos din sa konstitusyon iba na ang kanilang nagdadagdag pa sila doon sa kanila sa impeachment. May ruling pa sila na tinatawag mga kababayan. Pero sa konstitusyon iba mas di ba mas mataas pa dapat ang konstitusyon kaysa sa Supreme Court? Dapat sinusunod nila ang batas, di ba mga kababayan? So sa inyong mga pananaw, sa inyong pag-iisip mga kababayan, ano sa tingin nyo? Di ba dapat ang Supreme Court ay magpapaliwanag sa atin kung ano ang batas, at ang Senado at yung Kongreso sila ang gumagawa ng batas at pag-aralan ng Supreme Court kung ano ang dapat gawin, kung ito ba ay may mga dapat aayusin. Iba mga kababayan, equal naman sila lahat, Judiciary, Senate, saka Congress, equal sila sa power. Pero itong Supreme Court parang nagmamalapis na sa kanilang kapangyarihan dahil sila ba'y pinakamataas na hukuman sa ating bayan mga kababayan. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Pakinggan natin ito, ang isang dating gumawa ng ating batas sa 1987 Constitution. Kaya ba mga kababayan, payag ba kayo na tayo ay magkaroon ng charter change na baguhin ang ating saligang batas? Kasi matagal na naman talaga itong ating saligang batas. Marami na dapat ayusin dyan, at ang marami dyan ang dapat alisin at idagdag at ayusin para sa ating saligang batas, kasi maraming butas diba mga kababayan? Maraming butas, dinadaan nila sa mga technicalities mga kababayan na tinatawag nila yung mga abogado. So bakit hindi nila ayusin itong ating batas, ang ating konstitusyon, para kung sino man ang may kaso, sino man ang wala nang lusot, di ba mga kababayan? Kasi saligang batas natin yan ang ating sinusunod, yun ang ating konstitusyon So wala, nakakainahayang itong Supreme Court na ito. We are voted for 13-0 mga kababayan. So pakinggan natin ito, ang explanation ng isang gumawa ng batas ng 1987 Constitution. Pero hindi ko lang po ipapakita mga kababayan kasi baka makapiright ako. Pakinggan lang natin. Ng ating Korte Suprema, bagkos sila po ay resorted, again with due respect to judicial lawmaking or judicial amendment ng ating saligang batas. Christian, bakit ko sinasabi po ito?
Burahin po natin yung word na initiation. Malinaw po sa kaso Francisco versus House na kung saan kinuha ang desisyon mula sa opinion o diskusyon sa Constitutional Commission of 1986. At sa kaso yan, naging amicus curiae si Father Bernas at si Commissioner Regalado na kasamahan ko sa Constitutional Commission sa Concon 86. Ano po ang sabi nila? Sabi ng dalawang kagalang-galang na mga abogado dito, isang dekano na isang law school at isang membro ng ating Korte Suprema. When we say initiation, hindi lang po filing, kundi referral to the Committee on Justice. Napakalinaw po sa Francisco at ginamit extensively ang opinion ng dalawa. At ang sabi ng Korte Suprema, this was lucidly explained by these two constitutionalists. Ngunit dito po sa ating bagong desisyon sa kasong Duterte versus House, sapat na po yung hindi na-refer at pag hindi na-refer, to the dismissal of the case. Ito po ay pagbabago sa intensyon ng mga framers ng Constitution na Christian. Malaking pagbabago po. At malaking pagbabago po sa desisyon ng Korte Suprema sa dalawang desisyon sa Francisco at sa Gutierrez versus House of Representatives. That's why sinasabi ko po, Christian, they resorted to judicial lawmaking or judicial overreach, pagmamalabis, na sana po hindi po nangyari. Although with due respect to the Supreme Court being the highest tribunal. At pangalawa, Christian, yung pagbabago ng ibig sabihin ng sesyon. Session Again, days, sa session days. Sa Francisco, batay po sa kanilang diskusyon, it refers to legislative days, hindi po calendar days. Alam mo? Pag sinabing legislative days, kahit na matagalan ang kanilang diskusyon o mga days of session, pag walang adjournment, basta may recess, yan po ay legislative days or session. Hindi po pinagbatayan ang calendar days sa pagdesisyon dito sa Francisco at sa Gutierrez. So malaking pagbabago po yan ng Christian dito po sa bagong desisyon. At pangatlo po, Free Reels, Dramas and Reels. pangatlo po, yung third mode Christian, na even after yung second mode, yung verified information ay na-endorse or na-file, verified complaint na-file ng House of Representatives, 1/3 of them, still it has to be referred to the Committee on Justice. So, again, pagbabago po ito ng ating saligang batas. And finally, on the meaning of due process of law, nadagdagan po yung requirements. Dati po, 7 o 5 sa original decision noong June or July. Ngayon po 3 na lang. So nagbabago-bago ang Korte Suprema. So ibig sabihin, rules are being changed. It is resorting to lawmaking na hindi po papel ang ating Korte Suprema. So ito po nakita kong kahinaan po o pag aking mga pasumali dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Okay, isa-isahin po natin apat yung mga punto na ito rin namin observation na marami po na tumunghay dito sa decision sa motion for reconsideration. Yung initiation, session days, yung second mode, na nabawasan na, di ba? Naging 2 na lang po yata yung nare-require nilang additional when it comes to kasi una, 5, hindi po ba dun sa kanilang July 2025 decision. Tapos yung pangatlo yung meaning ng due process. Etong sinasabi po ninyong judicial lawmaking or legislation, how can this be corrected when they are the final arbiters or interpreters of the law? That is correct, Christian. As a matter of fact, nakalagay sa decision, no further pleadings can be filed. So hindi na pwede ng second motion for reconsideration. So we roll with the punches, ika nga, nandiyan na po yung desisyon.
So paano mababago po ito, ang desisyon na ito? Well, nagmungkahi po ang ating Senate President about amending the Constitution. Isang paraan po yan, no? To remain true to the intention of the framers of the Constitution, strictly abide by the Constitution. At well, of course, pangalawa po, as in the US Supreme Court, para mabago ang komposisyon, nag-appoint po ng bagong Supreme Court Justices ang ating Presidente Franklin Delano Roosevelt, no? So, medyo mahabang proseso po ito, Christian, but in the meantime, we live with the decision of the Supreme Court. Does it mean you will have to also revisit the way the impeachment process is taught in law schools? Kunwari kayo po, nagtuturo kayo, kailangan bang, paano nyo ipapaliwanag po ito? Ay, totoo po yan, Christian, no? Malaking pagbabago po sa pagtuturo ng mga profesor sa batas. So, pagpapaliwanag na itong sinasabi ng saligang batas, ito naman ang sinasabi ng ating Korte Suprema, ano ang susundin? Tama. Medyo napakahirap po ipaliwanag po, Christian, no? Tama. Because you have the arbiter, you have the interpreter, at the same time you have the Constitution. Pero malinaw po sa rules on interpretation ng ating saligang batas. What is the intent of the framers of the Constitution? Ano pong intensyon? At ano po ang lingwahe ng Constitution na dapat magbatay ng interpretation? Sa intensyon po, napakalinaw po no? Batay sa discussion sa Concord of 86. Initiate means filing and referral to the Committee of Justice. Without referral, wala pong initiation, Christian. So, there is a collision of two contending forces. Me, the Constitution is the fundamental law. The Supreme Court has to abide by the fundamental law. Ito po isang tanong, no? Alam ko marami rin may agam-agam dito, no? Mukha ba sumobra yung Korte Suprema dito po sa kanilang desisyon sa pagpapagawa dito kay Sara Duterte? Nasobrahan ba sila rin sa mga paliwanag? Nasobrahan po, Christian, no? Nagbalabis ang ating ang ating Korte Suprema. Because in the US, Christian, no? Sa US experience, pag impeachment, wala pong pakialam ang Korte Suprema, no? Hindi nakikialam sa rules ng ating House of Representatives. Hinahayaan na sila ang sagawa ng impeachment proceedings. So, nakapagtataka po, batay sa karanasan ng Estados Unidos at dito po sa atin, sumobra sa intent, sa gusto ng ating mga framers of the Constitution. Yung po impression na parang So, narinig ng mga kababayan, nagmamalamis talaga itong sa Korte Suprema, di ba? Hindi sila nag-i-interpret, sila nagpapaliwanag na ito gawin ito, pero sila nagbawa sila ng sarili nilang batas para dun sa impeachment ni BP Sara Lustay Sayad. So, ito nga isang isang vlogger, isang din, si Kristan, ay galit na galit. Kababayan, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin itong tungkol sa issue ng impeachment ni Sara Duterte na sinasabi nila ay unconstitutional daw. Ngayon, dinenay na nila yung motion for reconsideration at sinasabi nila na final na to. Pero pag-uusapan natin dito yung mga bago nilang interpretation o kaya amendments na dinagdag sa kanilang unang ruling at yung mga binago nila from their first ruling to this new ruling that they did. So unang-una sinabi nila dito na yung tatlong naunang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay deemed initiated na daw. Dahil daw deemed initiated na yon, kaya hindi daw pwedeng matuloy yung fourth impeachment complaint. At ito ang rason na binigay nila. Deemed initiated daw yon dahil daw hindi daw umabot dun sa 10 session days. Pero pag dinignan mo, originally umabot yun sa 10 session days ng Congress. Kasi sinabi ng Supreme Court natin na mali daw ang interpretasyon ng ating Kongreso ng 10 session days.
Now, for context, para alam ng lahat, ang isang session kasi ay hindi lang isang araw. Pwede Tama. kasing masuspend ang isang session ng araw na yon at ituloy sa susunod na araw, kaya ang dalawang araw ay pwede maging isang session day. Yan po ang kalakaran pagdating sa mga session days sa Kongreso at Senado. And it's always been like that since time immemorial. Tama. Ngayon biglang nagpasok ng bagong interpretasyon ang Supreme Court na sinasabi sa Kongreso, mali ang inyong interpretation ng session days. Ang session days for the purpose of impeachment should be considered a calendar day. So pag isang session day ay isang araw lang daw yan. Kahit na suspend yung hearing, isang araw pa rin daw yan. So binago nila yung rules ng impeachment midway. Tapos sinasabi nila, pasensya kayo, hindi nyo alam yon, kaya naglabag kayo at naging informed yung impeachment process nyo, at dahil doon, ang sinasabi ng ating Supreme Court ay ngayon na-initiate na itong impeachment complaint dahil hindi nyo na-take up on the order of business within 10 session days. I hope nasundan yung sinabi ko Medyo complicated yon. Pero yun ang una nilang punto dito, na binabago yung interpretation kung ano ibig sabihin ng session days. At dahil binago na nga nila yung interpretation na yon, lumampas ng 10 session days daw yung 3 impeachment complaint na dapat nalagay sa order of business. Ngayon, sinabi nila sunod dito na dahil daw lumampas sa 10 session days na, ibig sabihin nun ay deemed initiated na yung impeachment complaint, yung 3 impeachment complaint. At dahil doon, hindi na pwedeng matuloy daw ang pang-apat na impeachment complaint kasi daw matitrigger yung 1-bar rule. So pag-usapan natin itong 1-bar rule. Ang problema din sa 1-bar rule na kine-claim nila dito ay, ang ibig sabihin lang naman nun ay dapat lang kasi isang kaso lang o isang impeachment complaint lang ang kailangan sagutin ng mga impeachable officers, para sa ganon hindi sila maabala na gawin yung kanilang tungkulin at yung kanilang mandato. Yun ang purpose nun. Hindi po para walang matuloy na impeachment. So ang pinapalabas ng Supreme Court ay yung 4th impeachment daw ay mali daw at unconstitutional dahil daw hindi inasikaso yung 3. Therefore, wala daw dapat matutuloy na impeachment. So ngayon, ang problema natin dito, mas mahirap na mag-impeach ng isang opisyal na may ginawang katiwalian dahil sa ginagawa ng bagong rule ng ating Supreme Court. Pero ngayon, isa pang dinagdag nila dito, sinabi nila on their first ruling na kailangan daw may due process. At ang due process daw, ang ibig sabihin daw nun, ay kailangan makakuha ng kopya ng complaint yung respondent. In this case, Sara Duterte. At kailangan daw humarap si Sara Duterte sa Committee on Justice para depensahan ang sarili niya. At Hindi nga i-explain ma-attend. yung kanyang point. At kailangan magpakita doon ng ebidensya yung Kongreso sa kanilang impeachment complaint na Committee on Justice pa lang daw. Hindi nga ma-attend. Ngayon, bigla dito nilang bagong ruling, sinabi nila ay pala kailangan yun. Hindi na daw Ginagawa. kailangan humarap yung respondent sa Committee on Justice para idepensahan yung sarili niya. Gawin na lang daw yun sa trial. Yun nga yung sinasabi sa ibang mga legal luminaries at experts na talagang hindi naman kailangan yun. Pero nung process dahil dito nakapag-explain yung respondent para idepensahan ng sarili sa Committee on Justice. So nag-flip-flop sila sa sarili. Mga kababayan, nadinig nyo, mga explanation, talagang nag-overrule itong Korte Suprema. Talagang gusto nilang pagtak